So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, kahapon po talaga, no, trending to nung debate po na to. Kung sino ba yung nagpagawa ng tulay dyan sa Davao City. Sabi kasi ng mga DD si Sara. Bobo talaga to mga hayop na to, no? Bobo talaga. Basta DD talaga mga bobo no? Yan, bobo talaga to mga to. Na, kataraw-araw ko sabihin ng mga bobo kayo, hindi ako magsasawa. Mga bobo talaga kayo. Tignan nyo to okay. So ito ngayon, sabi kasi ito ito yung narrative ngayon ng mga DDS Tungkol nga dito kay Bukana Bridge. Di ba malamang alam niyo itong issue na to yung Bukana Bridge sa Davao City. Ang sabi ngayon ng mga bobong mga DDS, mga kababayan, ito okay? Davao City, Bukana Bridge, planned by Mayor Sara Duterte's admin. Okay, doon palang bobo na One of the goodwill projects China promised to fund as the Kong repaired our relations with China. Funded by China Aid, made by Chinese contractor. Natontuwa sila dito, no? Kasi nga daw po, si PBBM daw po, credit grabber. Nung natapos daw, proyekto daw po ni PBBM. Well, mga kababayan, explain natin to, no? Okay. First of all, mga ka-Streetwise, yung sinasabi po ng mga DDS na ang Bukana Bridge daw po, dahil daw po sa initiative daw ni Sara Duterte, isang malaking kabulshitan po yun. Kasi in the first place, mga kababayan, yung isang tulay, parte po yan ng National Road. National infrastructure po yung tulay. Wala pong jurisdiction dito ang isang LGU. So, paano nangyari yun? Paano nangyaalam si Sara Duterte sa isang national project? Nakuha niyo yung point ko, mga kababayan. Ito kasi syempre may ebidensya tayo dyan. Ubuti na lang may AI. Napakadali lang i-research. May AI na sabi dito in the Philippines, national bridges are under the jurisdiction of the national government. Specifically, the Department of Public Works and Highways, DPWH. The DPWH is responsible for the entire life cycle of the national bridge. Ito planning and construction, maintenance and improvement, repair and development. Mga kababayan, ganyan po talaga kasi pagbobo. Di ba? Sabi po ng mga bobong mga DDS, mga ka-Streetwise, na si Sara Duterte daw po yung may plano ng Bukana Bridge. Kasi daw po, nangyari daw po ito nung si Sara Duterte daw po yung mayor ng Davao City. Kaya nga, sige, pahingin ako ng ebidensya na pwedeng mangialam ang isang mayor sa isang national project. Walang ganon. Tingnan ninyo for example, kunwari, sa lugar ninyo, nakita ninyo yung kalsada, bulok. Ang reklamo dyan, mga kababayan, hindi kay mayor. Ang reklamo po dyan kay DPWH. Pero pag yung kalsada po sa loob ng barangay ninyo, ayan po, LGU po yan. Gets nyo ba? Kung mayroong credit grabber dito, kayo yun. Kasi bakit nyo credit grab kay Sara? Yung paggawa ng tulay, na in the first place, wala naman siyang ginawa dyan. Tingnan nyo tanga-tanga talaga ng mga tanga-tanga no? Basahin na natin to, sabi dito, no? Ang reklamo kasi ng mga bobong mga DDS, bakit daw po nandun nagpapapicture si PBBM? Davao River Bukana Bridge opens to the public on December 15. Okay, malapit na yan. The Davao River Bukana Bridge officially opened to the public on December 15 following the site inspection of lead President Ferdinand Marcos Jr. Okay. So ano bang gusto ninyo? Nakita nyo lang na nag-picture na si PBBM para sa inyo, nag-credit grab na. So wala bang karapatan yung presidente na tingnan yung tulay kung ito ba'y maayos? Wala bang karapatan yung presidente na silipin yung tulay kung maganda pakagawa? Made in China yan, di ba? And by the way, ito si Tim mukha ni Sara, sarap sa
Sarap sampalin eh. Oh. Actually, napakalit na bagay nito, sa totoo lang. Para sa akin, pero si Sarah pinatulan ni Sarah. Napakalit na bagay nito mga kababayan, pero si Sarah pinatulan. Hindi na ba pwede maging masaya yung mga taga Cebu? Davao pala. Hindi na ba pwede maging masaya yung mga taga Davao? Na meron kayong bagong tulay? Kailangan pa ba talagang pag-agawan yan? Oh, tinan nyo, sabi ni Sarah ito tinan nyo. Unahan natin to. Bridge, so dapat nating pagpasalamatan para sa akin bilang isang Dabawenyo at syempre sa mga tiga Mindanao na din dahil nagbe-benefit din sila doon sa coastal road na yun, no? Traveling from south to north of Davao in the region. Nagpapasalamat kami kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil hindi siya tumigil sa paghahanap ng pondo para doon sa tulay. At syempre nagpapasalamat tayo sa People's Republic of China dahil Sige. Salamat daw sa China. Dahil buong-buo nila binigay yung entire cost ng tulay na iyon. So walang gastos ang City Government of Davao. So proud ka doon, Sarah. So proud si Sarah doon na ginasusan ng China yung tulay. Well, mga kababayan, no, tandaan po natin, iba po yung ugali ng China. Pag yan, nagbigay yan, puta, humingi ng kasangkatutak na kapalit yan. Oh. Ganun po yung China, mga kababayan, yung ginawa nila sa Sri Lanka. Di ba, puro tulong daw, pero ang ending naman, di ba, nung siningil sila, nabangkap yung Sri Lanka. Oh. So ngayon, kayo ba naniniwala ba kayo dito sa katangahan ni Sarah? Na sinabi niya na, salamat po sa China dahil sila nagpondo niyan nang wala tayong bayad. Kayo ba naniniwala ba kayo na gagawin ng China yung tulay na yan nang walang kapalit? Hindi nga kayo. Naniniwala ba kayo? No? Na itong pag-fund nga po ng China sa tulay, walang kapalit yan. Tapos, ang kausap pa daw si Digong. Di ba? Oh. Kasi mga kababayan, mas kabahan po tayo pag si Digong nakipag-usap sa China. Kasi binibenta po tayo sa China noon. Di ba? Tama naman. Oh. Walang gastos ang ano ba to? Kasama ba to sa gentleman's agreement ni Digong sa China? Yan yung tulay na yan? Pilipinas para tayo magkaroon ng bridge na yon. At napakahalaga ng bridge na yon dahil hindi mag-connect ang south to north kung wala yung bridge. Kaya nga may bridge eh. Pang-connect. Tanga. Pati ba naman yun? Sasabihin mo pa. So ngayon mga babayan, no? Ako ba dito kay Sarah? Tanga talaga to eh. Yung mukha niya dito, parang ano lang, no? Parang ewan lang. So ngayon, mga kababayan, ito ngayon ang lumalabas ngayon sa mga post sa Facebook. So, tignan nyo to. Yan. So, sabi dito, Davao River, China Aid, shared future. So, ito daw, no, construction period 2023. Tapos daw noong November 2025. So, 2 years ginawa. Ito, malinaw naman, no? Construction period 2023 pa noon ni PBBM. Tapos siya noong November 2025. Panahon pa rin po ni PBBM. Okay. So ngayon kasi mga kababayan ito, to be fair. Hindi naman kasi natin pwede sabihin na porket ayun ang nakalagay dyan, kay PBBM na. Oo. Kasi tandaan natin, no, na may mga bago gawin yung tulay, may mga pag-uusap pa yan regarding po sa mga funds. Di ba? Pero para sa akin, mga kababayan, hindi na po kasi importante yan.
DDS lang po talagang gumagawa ng issue tungkol dyan. Oh, ibigay yung credit sa dapat ibigay ng credit. Oh, ano ba naging credit dito? O, posible nga mga kababayan na napondoan daw ng China nung panahon ni Digong. 2018 ata yun, di ba? Tagal. O, pero construction hindi po nagpatuloy kaagad. So, pumasok na po yung PBBM admin, napagawa na po ito from 2023 hanggang 2025. So, ayun na yun. Ano ba bang dapat pag-awayan doon? Di ba? Ano ba dapat pag-awayan doon? Kaya kasi problema dito sa mga DDS eh. Buta, i-credit nyo sa tatay ninyo. Nakakulong na nga yung tatay ninyo. Oh. Kasi minsan talaga mga babae, nangyayari po talaga yan. Di ba? Yung plano, nasa isang presidente, yung implementation sa kasunod na presidente. Oh. Ang dami kasing pwedeng instances yan eh. Yung plano, tsaka yung pondo nasa lumang presidente, yung pag-construct sa paparting na presidente. Or pwede rin na yung plano lang sa presidente yung una, tapos lahat napunta na po sa paparting na presidente. Maraming pwedeng senaryo doon. Pero hindi na lang ba pwede maging masaya yung mga taga Davao dahil meron kayong bagong tulay? Kailangan talaga na bawal pumunta si PBBM doon kasi gawa ni Tatay Digong? Ganun ba ibig sabihin nun? So tatanggalan yun ng karapatan yung presidente ng Pilipinas na si PBBM na inspeksyonin yung tulay. Pag nasira yan, paano pag nasira yan? Tapos may mga namatay na taga Davao. Kasi nga hindi nyo pa na-inspect sa presidente. Sa ano na? Lumukha na naman kayong tanga. Pero by the way, mga babayan kasi, ang pinakapangit kasi dito, funded by China. Diba? Funded by China. Naniniwala po tayo na pag funded by China, palaging may kapalit yan. So, ano kapalit dito? Tingnan nyo sinidami-dami po ng pinangako po ng China. Magkano yung pinangako nila? Wait lang Malaki pinangako nila $50 billion ata yan, no? Ilan lang yung na-implement nila? 3? Yung tulay dyan sa may bandang Binondo, itong Bukana Bridge, tsaka yung isa sa Maynila. So, yun lang. Puta billion. Tinan ninyo Hanapin ko nga dito para may reference tayo. China, Duterte, infrastructure projects, funds. Naku nga kung magkano yun. Belt, Ito Hindi. 2016 ata yun 2016. Kung makikita ko pa, 24 billion in investment, Chinese investment in the Philippines, 24 billion yung nakita ko dito. Puta, 24 billion yung pinangako, $24 billion nakalagay dito. 24 billion Teka lang tama, $24 billion nga. Di malaki yung pero yung napagawa lang po nila 3. Nakakaalam ko. Yung tulay na Bukana Bridge, yung tulay sa Binondo, at yung tulay sa Maynila. Pero binenta po ni Digong yung West Philippine Sea sa China. Si Digong mga kababayan ng budol ng Pilipino, tapos po si Digong po nabudol ng China. Di ba? So yan kasi ang point dito, yung pinangako po ng China nung pag-upo ni Digong, hindi po natupad yun. Hindi po natupad yun. Sa dami nila pinangako, hindi po natupad yun. Tapos sabi ni Sara Duterte, maraming salamat sa China. Dahil yung tulay, may makukonekta sa North at South. Tangina talaga. So yun mga babayan, So kayo po, masasabi nyo nga po dito sa tulay nga po na pinagawa daw po ni Sara Duterte. Kasi in the first place mga babayan, ulitin ko lang, wala pong karapatan si Sara Duterte na mangialam sa national infrastructure. Hindi siya may gawa niyan. Doon pa lang tangan Di ba?
So yan na, so pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po sa Steam Replay. So pa-like, pa-subscribe, di makalabisan, pa-share na po ng video po na to. So,